will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, indeed. My eyes of faith shall see Thee upon the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me Thy servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. Even though it's humble, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for You. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's a beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, He is my coming King. Jesus, use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. And even though it's humble, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for You. Though the cost be great, I'll work for You. I'll work for You. Lord, here I am again, down on my knees in prayer. Lord, You promised me that You'd always meet me there. Now there's a mountain up ahead that I can't seem to climb, but I'm praying for the strength to try it one more time. Oh Lord, don't move that mountain, just give me the strength to climb. For if You should move each mountain, I might go weaker every time. And just as Your Son Jesus took the cross of Calvary's hill, oh Lord, don't move that mountain, so I may better do Your will. Now if there were no mountains, Lord, I might forget to pray. And if there were no trials, Lord, I might even stray. But I know the higher the mountain, the sweeter the victory. Oh Lord, ever remind me that You walk beside of me. Oh Lord, don't move that mountain, just give me the strength to climb. For if You should move each mountain, I might go weaker every time. And just as Your Son Jesus took the cross of Calvary's hill, oh Lord, don't move that mountain, so I may better do Your will. Oh Lord, don't move that mountain, so I may better do Your will. Jesus came from heaven above to show to us His love. He had to die on Calvary and was buried in a tomb for me. He didn't stay, He didn't stay. I'm so
so glad he didn't wait another day. The stone rolled away and he flew away. That old tomb couldn't hold him another day. I said, where is he? Well, he's not here, for he has risen, but he'll be near. Go tell your friends and your family, for Jesus you soon will see. He didn't stay. I'm so glad he didn't wait another day. The stone rolled away and he flew away. That old tomb couldn't hold him another day. We won't stay, oh we won't stay. If you're saved you will surely fly away. The trump will sound, we'll leave the ground. If you're saved you won't stay another day. Hello, sound check, sound check. Mic test 1, 2, 3. Sound check, sound. Okay, good morning sa atin pong lahat, mga kapatid kay Kristo. Tayo po ay muling magsama-sama sa atin pong morning live devotion, online live broadcast sa atin pong ah, Bible study series. Ang atin pong pinag-aaralan ano po ang salita ng Diyos, at dito po tayo sa panibagong edisyon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muli ay magsama-sama na kumain espiritual kaya sa maagang pagkain, breakfast ngayon pong umaga ay ang salita po ng Diyos ang atin pong spiritual food. Amen. Wala na po tayong ibang pagkaing espiritual kundi ang salita ng Diyos. Kaya kailangan natin every morning ng salita ng Diyos. Amen. Sabi ng ating Panginoon Kristo sa Matthew chapter 4 verse 4, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Okay, so check ko lamang po yung ating sound kung okay po ang ating audio. Okay, so salamat sa Panginoon. So medyo clear po ba ang atin pong audio, ang ating sound ngayon pong umaga? So shout out po sa lahat. Good morning, good morning. Biyaya lamang ng Diyos na tayo po ay nagising sa panibagong araw ngayon, mga kapatid. So every gising is a blessing. So bawat paggising sa umaga, yan ay pagpapala ng Diyos. Okay, patuloy na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng opportunity, ng pribilehiyo na tayo ay makapag-serve po sa Kanya, mga kapatid. Kaya kahapon ay ating pinag-aralan ang pagiging servant, pagiging lingkod, katulad ni Apostol Pablo na sabi niya sa sulat niya sa Romans chapter 1 verse 1, Paul, a servant of Jesus Christ, a servant of our Lord Jesus Christ. So maliwanag na ang atin pong posisyon after nating maligtas, tayo po ay naging servant ng ating Panginoong Kristo. Okay, dapat alam po natin ang ating posisyon, Alam natin kung ano yung ating identity bilang mga Kristiyano. So marami tayong dapat na ma-realize as Christians. So tayo ay servant din ng ating Panginoon Kristo, hindi lang si Apostol Pablo. At alam natin na bilang servant, wala tayong sariling karapatan.
no, sa ating sarili, kundi ang may karapatan sa atin, yung nagmamay-ari sa atin, yung ating master. Amen? Ang pinaglilingkuran po natin, ang ating master, ang ating Panginoong Hesukristo. So, kaya ho, nag-i-exist po ang isang servant, okay, dahil ho sa kanyang master. So, kaunting ano lamang po ito, review mga kapatid, kahapon sa atin pong napag-usapan, no, as a servant, servant mentality. Magkaroon tayo ng kaisipan na pagiging servant. Amen. Sa lahat ng gagawin po natin, ano, ginagawa natin 'yan because we are God's servant. Ano? We are servant ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? At binili tayo ng Panginoon. No, we are bought with a price. Sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid. We are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. So, ang nagmamay-ari na po sa atin, mga kapatid, ang Diyos. Hindi po tayo, no, ang nagmamay-ari sa ating mga sarili. Okay po? Kaya makita natin bilang servant, mga kapatid, nandun yung mentality natin na i-please lagi ang ating master. Siya ang ating mabigyan ng katuwaan, kasiyahan sa ating pong ginagawa, sa ating pong buhay, sa ating Christian life. Ano ho? So, lagi nating isik ang Panginoon na siyang ang ating i-please. Siya ang atin pong mabigyan ng kaluwalhatian. Okay, not I, sabi ni Pablo, but Christ liveth in me. Christ liveth in me. Amen? Ang Panginoong Isus na nabubuhay sa akin. Siya ang dapat makilala. Siya ang mabigyan ng honor, ng glory, mga kapatid. So ngayon pong umaga, atin pong pag-usapan ano ang pagiging ah, matatag or malago. Okay? Are we maturing? Are we growing, no, in the Lord, in the grace, in the knowledge of our Lord? So, yan po ang atin pong pag-usapan ngayon pong umaga. So, magandang gabi ho sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin pong morning devotion, especially po dito po sa atin pong church sa Taal, Batangas, Taal Baptist Church. Akin pong binabati po ang lahat ng mga kapatiran kay Kristo dito po sa Taal Baptist Church. Okay, so akin pong basahin ang atin pong ah, comment section kung nandyan na yung ilan na mga kapatid natin. So nasa group chat po pinasa ko na po ang ating link sa ating group chat sa Taal Baptist Church. So nandyan po si Sister Rachel Pilapil Giwa. Salamat sa pagbati ng good morning. Good morning po sa inyo dyan, sa iyong family, Sister Rachel, at kay Mr. Mo. Regards po sa inyong mister at sa inyong mga anak. Ano, siguro kayo ay nagpe-prepare talaga ng maaga sa inyong business, sa mga anak po ninyo na pupunta pa ng eskwelahan. So, lagi kayong maagang naigising. Salamat sa iyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programa dito sa ating morning devotion. Okay, so nandyan din po kasama natin ngayon pong umaga, si Sir Catalino Quito Jr. from Pampanga. Ayan, blessed morning po. Ayan, so salamat po, Sir Catalino Quito Jr. ay maaga ding nagigising at nakakasama natin sa morning devotion. So, regards po sa inyo pong family, Sir Catalino Quito Jr. Okay? At nandyan din kasama natin si Sister Lorna Cortigera. Sister Lorna Cortigera, sabi niya good morning po. Amen. So maaga din po ano na nagigising si Sister Lorna
diyan po sa Barangay Luntal, Taal, Batangas. Dito po ano, sa ating, bayan ng Taal. So, good morning po diyan sa inyo, Cortigera family. Shout out po sa inyo diyan. Kasama mo ba si Brother Ben na nakikinig ngayon, Sister Lorna? So, ah, sabihin niyo po, binabati ko po kayong lahat diyan ng magandang umaga. Okay, Sister Rowena, kumusta na po si Sister Rowena? Okay na po ba ang kanyang, pakiramdam? At ang inyong anak, okay na rin po ba? So, patuloy ko pong pinagpi-pray ang inyo pong mga, ah, kalusugan, 'no? Patuloy kayong bigyan ng Diyos ng lakas sa araw-araw, mga kapatid. Okay, so, Sister Neera, sabi ni Sister Neera, "Blessed morning po, Pastor, and to all listeners." Amen. So, good morning po, Sister Neera. Salamat po sa inyo pong, pagbigay ng greetings ngayon pong umaga sa ating, morning devotion. So, maaga din po pala kayo diyan. Hindi ko alam kung saan po kayong lugar ngayon or nasa ibang bansa pa rin kayo. So, salamat sa, pag-join. Sana po ay maging pagpapala po sa atin ang salita ng Diyos ngayon pong umaga. Then si Sir Cesar Asar Alcantara, sabi niya, "Good afternoon po, Pastor and all brethren." Okay, so sa kanila ay hapon, Sir Cesar Asar Alcantara. So sa kanila po ay hapon. So dito po ay, umaga ng, madaling araw or 5:29 na po ng umaga. Okay, so sama din natin si Sir Jem Limpag. Sabi niya, "Good afternoon po, Pastor, and to all brethren in Christ." So, hapon din sa kanila, ano? Good afternoon po sa inyo diyan, Sister Jim Limpag. Okay, shout out din po sa aking family na ayan, so nagpe-prepare din ang aking asawa para sa mga pagpasok ng mga bata. So, habang tayo'y magkape-kape, mga kapatid, tayo ay, magkaroon ng, morning devotion ngayon po umaga mula sa salita ng Diyos. Patuloy na, tayo ay, makatikim, hindi lang makatikim kundi makakain ano, espiritual ng salita ng Diyos. So sabi po ng Bible, okay, kung atin pong babasahin ang ating title. So salamat, Sister Miles sa kaping barako. Barako ba 'to? Nescafe, no, Nescafe Black. So, salamat sa mainit na kape sa malamig na umagang ito, mga kapatid. So, salamat din sa salita ng Diyos na atin pong mapapag-usapan ngayon pong umaga. So, tayo po ay dumako muna sa prayer at basahin natin ang talata after nating, manalangin. Lord, salamat sa dakilang, pagpapala niyo sa amin. Muli sa araw pong ito, binigyan mo kami ng panibagong, buhay at lakas at para po sa araw na ito ay, makapaggawa muli ng mga dapat na gawin at sinabi niyo, Panginoon, anuman ang dapat naming gawin, gawin namin ito for your glory, para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. At gawin namin ang aming best, Panginoon, para sa inyo, para magampanan namin ang aming mga tungkulin sa aming mga pamilya bilang, Kristiyano, bilang inyong mga anak. Kami po'y makasunod sa inyong kalooban, Panginoon, hindi sa aming kalooban. At we are your servant, O Lord. At, kami po ay dapat, magkaroon po ng right mentality, right mindset as a servant, Lord, na kayo po ang dapat mag-glorify namin. Hindi dapat kami, masunod sa aming mga sarili, Panginoon. Kayo lamang, Lord, ang dapat mangibabaw sa buhay namin. Kaya kayo po ang aming tinataas, binibigyan ng kaluwalhatian, Lord, sa oras pong ito. Salamat sa pagpapala na kaligtasan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan
ng inyo pong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo, na namatay para sa aming kasalanan, inilibing at nabuhay muli. At kami po ay nagpapakumbaba muli sa inyong harapan, Panginoon. Hinihiling namin ang gabay ng banal na Espiritu sa amin pong pag-aaral ng inyong salita. Muli, bigyan nyo kami ng spiritual understanding sa amin pong pag-aaralan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ngayon pong umaga, mga kapatid, ay buksan po natin ang ating mga Bible dito po sa Second Peter. Second Peter chapter 3. At atin pong basahin muna ito pong verse 15 hanggang verse 18. Okay? Umpisa po tayo sa verse 16. Sabi po ng verse 16 ng sulat ni Pedro, okay? Ang sulat ni Peter, tinawag natin itong general epistles o yan po yung mga sulat. Actually si Peter ay nagsulat ho para sa mga Hudyo doctrinally, pero meron din po tayong makitang truth at pwedeng ma-apply sa atin bilang mga member ng katawan ni Kristo. Okay? So, spiritual application sa buhay natin. Bagamat ang doktrina, ay ito po'y direct sa mga Hudyo. Ngunit mga kapatid, sabi ng Bible, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So hindi lang profitable for doctrine, but also for reproof. So meron tayong makukuha sa bawat scripture na kinabang. Amen? Pakinabang na reproof, pagsaway, okay? Mga for correction, pagtutuwid. Amen? Tinutuwid tayo, tinatama tayo ng salita ng Diyos. For instruction in righteousness. So binibigyan tayo ng instruction. Para sa katwiran. Amen? So, pakinabang po ang lahat ng nasa Bible. So, hindi po tayo naka-box lang doon sa mga sulat ni Pablo. Bagamat mahalaga po na ma-rightly divide natin ang Word of God. Makita natin ang tamang doktrina. Pero hindi natin sinasabi na wala ng pakinabang ang ibang books at yung 13 epistle lamang ni Paul ang atin pong pinag-aaralan. So we study the whole book, the Bible, the Word of God. And all scriptures is given by inspiration of God. So lahat po yan ay inspired. Amen? May buhay, pure, walang error, walang mali. At yan po'y pakinabang sa atin for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Okay, so shout out po, good morning kay Sister Gloria Gomez. Sabi niya, good morning po, Pastor. And then kay Sister Alma Nangan, blessed morning po, Pastor. So shout out po sa inyong lahat. Regards po sa inyong families also, mga kapatid. So dito po sa verse 16 ng 2 Peter chapter 3, okay, basahin po natin, mga kapatid, kung meron po kayong Bible dyan. Sabi dito, as also in all his epistles. So alam ni Peter ang mga sulat ni Pablo, ni Apostol Paul. Okay? So patungkol niyan dito si Apostol Pablo, as also in all his epistles. Okay, may mga letters si Apostle Paul, sabi ni Peter, speaking in them of these things, in which are some things hard to be understood. Okay? So meron pong mga bagay, sabi ni Peter, na mahirap maunawaan. Sa mga sulat ni Pablo, there are some things hard to be understood.
which they that are unlearned. O, tingnan po natin ito mabuti mga kapatid. Kapag ho, ang isang tao, ang estudyante ng Biblia ay unlearned, walang alam, and unstable rest. Anong ginagawa niya? Ah, na tinitwist niya ang word of God. Hindi niya nira-rightly divide. Hindi niya po kino-consider yung right division, yung tamang pagkakahati-hati. So, unlearned and unstable rest. Okay, nire-wrestling niya, pinag ah, ano niya ang word of God. Ano po? Ang word of God, ito po ay merong tamang method sa pag-study. Okay, so pag hindi mo nasunod yon, yung instruction on the right method of study, you are unstable rest. You are unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Oh, imagine nyo po ito. Okay, kapag hindi tama ang pag-use natin sa Bible, pag hindi tama ang paggamit natin sa Bible, okay, ito yung ginagawa natin. Okay? Ginagawa natin ang sarili natin na tayo ay sinisira lang natin ang ating sarili unto their own destruction. Papunta sa destruction yun, mga kapatid. Kaya maraming mga kulto. Okay? Pag sinabing kulto, talagang ginagamit din nila ang Bible. Okay? Gumagamit sila ng salita ng Diyos. Pero bakit napunta sila sa error? Napunta sila sa mali? Why? Napunta sila sa distraction. Bakit? Tinitwist na nila ang Word of God. Okay? So, hindi nila ina-apply yung tamang pong method sa pag-aaral ng Bible. Hindi sila nagko-compare scripture with scripture. So, papunta sila sa private interpretation. Nagkakaroon sila ng mga private interpretations. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi po napupunta sa knowledge of the truth. Hindi po pa rin napupunta sa tamang katuruan, sa tamang tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi papunta sa sound doctrine. Okay? Kundi ito po'y nagkakaroon ho ng maling katuruan. So iingatan po natin ang paggamit ng Bible, mga kapatid. Hindi basta-basta na pag binasa mo na yan, okay, at hindi mo i-apply yung tamang method, yung mga batas sa pag-aaral. Okay, meron pong mga laws, mga principles, okay, mga policies na dapat nating i-apply in Bible study. So mahalaga po ang mga bagay na yan, mga kapatid. Maging itong ating morning devotion, hindi ibig sabihin na nagbabasa lang tayo ng Bible, at hindi natin kinukuha yung tamang application po nito. Hindi natin kinukuha yung context ng bawat talata na atin pong binabasa. Tandaan natin na hindi lahat ng nasa Bible ay direktang para yan sa atin. So meron pong tatlong uri o tatlong grupo ng tao na kinakausap sa Bible. Alam po natin, ang Bible po, most na sulat dyan sa Bible ay para ho sa bansang Israel. At tayo ho, hindi po tayo Israel, tayo ay Gentiles. Tayo mga Hintil. Hindi po tayo Hudyo, mga kapatid. Pero karamihan ho ng mga nagbabasa ngayon ng Bible, nag-aaral ngayon ng Bible, hindi nila kinoconsider ang bagay na yan. Hindi sila nagra-right divide. Basta lang magbabasa ng Bible at sasabihin niya, iyan ay para sa akin. Doktrina ito para sa akin. Hindi pwedeng ganun, mga kapatid. May utos ang salita ng Diyos sa atin.
na i-rightly divide natin ang Word of God. Bakit? Pag hindi po, magiging vain babbling na lamang tayo. Magiging walang kabuluhan ang ating mga sinasabi. Vain babblers. Okay? Nakakahiya. Hindi tayo approve, no? Kapag hindi tayo nag-rightly divide ng scriptures. Amen. So, hayaan natin ang Word of God ang magpaliwanag sa kanyang sarili. Huwag tayong pupunta doon sa magdadala sa atin sa private interpretation. Okay? Huwag tayong mag-allegorize ng salita ng Diyos na sasabihin natin na lahat ng nakasulat diyan ay direct na para talaga sa atin. Okay? So, anuhin po natin ng mabuti kasi distraction po ano kapag ang ang isang tao ay hindi nag-ingat, hindi naging careful sa kanyang pag-study. Basta lang in-apply na hindi in-apply yung laws, yung mga batas sa pag-aaral ng Bible. Okay? Kaya napupunta sa mga private interpretations. At sabi dito, unlearned and unstable rest, as they do also the other scriptures unto their own destruction. Okay? Kaya maging si Peter, may mga bagay daw sa epistle ni Pablo na mahirap unawain. Bakit? Mystery program po. Ano ang sulat ni Pablo? Mystery program ng Diyos po 'yon. Iba po 'yon sa programa ng Diyos sa Israel. Si Peter po ay talagang ang ministry niya, ang focus niya ay sa bansang Israel. Kaya meron siyang mga bagay na hindi niya maunawaan. Hard, mahirap unawaan. Okay? Kaya pag hindi natin na rightly divide ang Word of God, mahirapan tayong maunawaan ang Bible. Okay? Malaki po yung factor ng sinasabi ni Pablo na sabi niya, consider what I say. I-consider natin ang sinasabi ni Paul. Lahat ng kanyang epistles, lahat ng kanyang letters, i-consider po natin. Why? Sabi niya, and the Lord give thee understanding in all things. Okay, pagdating sa understanding mga kapatid, pag hindi natin na rightly divide ang Word of God, magiging unlearned tayo, unstable rest. At ang ginagawa natin, no? Sinisira natin ang ating sarili. Papunta tayo sa distraction. Tayo ang nagdadala sa ating mga sarili sa distraction. Okay? Sa error. Kaya sabi dito sa verse 17, ye therefore, beloved, seeing ye know these things before. Ito po, beware lest ye also being led away with the error of the wicked. Error. Papunta ho sa error. Fall from your steadfastness. Fall from your steadfastness. Minsan, ikaw ay talagang masigasig. Kahit hindi mo alam ang iyong ginagawa, na papunta ka na sa error. You are sincere, you are serious sa ginagawa mo dahil mahal mo ang Panginoon, but not according to knowledge. Papunta ka pa rin sa error. Okay, kaya hindi lahat, mga kapatid, na nasa ministry may gawain na ginagawa sa Panginoon. Steadfast siya, pero nasa error pa rin para siya. Nasa mali pa rin siyang katuruan. Kaya sabi dito sa verse 3 at chapter 3 verse 18, sabi po dito mga kapatid, but grow in grace, sabi ni Peter. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. So ang kailangan po, mag-grow tayo. Pag hindi tayo nag-grow, mapupunta tayo sa error. Madali tayong ma-lead away with the error of the wicked. So ang sikreto po para hindi tayo ma-led away, mapunta ho sa error, sa mga mali, at maimpluwensyahan tayo ng maling doktrina,
mga kapatid, mag-grow tayo. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, napaka-importante ito po nito mga kapatid, na mag-aral tayo ng Bible, no? Magsaliksik palagi tayo ng salita ng Diyos. So, after ng ating kaligtasan, no, hindi po nagtatapos doon na maligtas lamang tayo. Sabi, ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao hindi lang para maligtas. Sabi ng 1 Timothy chapter 2 verse 4. Amen. Who will sabi ng Bible, ano ang kalooban ng Diyos for all men is to be saved. To be saved, no? Magkaroon ng buhay na walang hanggan, maligtas sa lugar ng impyerno. So, nung tayo nanampalataya sa Panginoon Kristo, sa kanyang ginawa sa cross na siya'y namatay para sa ating kasalanan, hinilibing at nabuhay muli, nagkaroon tayo ng eternal life. Okay, na-receive natin yung eternal life. Amen. At nagkaroon tayo ng pardon. Pardon sa kasalanan. That is salvation. Pero ano po ang sabi doon? Hindi lang maligtas tayo, kundi mapunta rin tayo sa knowledge of the truth. Amen. And to come to the knowledge of the truth. Okay? So, kailangan natin mapunta sa knowledge of the truth. Why? Meron pong error. Okay, baka ma-lead away tayo sa mali, sa kasinungalingan. So tayo ho ay may banal na espiritu. Yan ho ang trabaho ng Holy Spirit. I-guide tayo sa katotohanan. Nung tayo po'y naligtas, binigyan tayo ng Diyos ng banal na espiritu ng pangako. Amen? So, after trusting the gospel of Christ, it is natural, mga kapatid, na tayo ay maging estudyante ng salita ng Diyos. Are you a Bible student? Are you a student of the Word of God? Grow in grace and in the knowledge of the Lord. Amen. Meron ngang sinabi sa isang book, yung book na ang title ay The Preacher and His Preaching, si Alfred Gibbs, kung nabasa mo na yung book na yan ang sumulat niyan ay si Alfred Gibbs. Ang sabi niya, ito po yung quote niya, basahin ko po yung kanyang sinabi. It is not enough, sabi niya, that a soul has been won for Christ and thus regenerated. That soul must now be led on in ways well-pleasing to the Lord and built up in His most holy faith. The preaching and teaching of the Word of God is the means by which this is accomplished. So, yan ang sabi ni Alfred Gibbs, okay, sa kanyang book na ang title ay The Preacher and His Preaching. So, nabasa ko na yan ng matagal na at ito po na refresh ang kanyang sinabi. Hindi lang enough na ang ating kaluluwa ay ma-regenerate o maligtas, ma-born again. Okay, magkaroon tayo ng regeneration. Okay, so dapat yung kaluluwa daw natin ay ma-lead sa mga daan na papunta sa pag-please sa Panginoon. Amen. At ma-build up tayo, maging matatag tayo in His most holy faith sa pananampalataya. So ang means po niyan para ma-accomplish niyan, para mag-grow tayo, ma-build up tayo sa pananampalataya is by preaching and teaching of the Word of God. Kung walang preaching and teaching of the Word of God, hindi tayo mag-grow, mga kapatid. So, wag nating baliwalain ang mga preaching and teaching of the Word of God. Tandaan natin 'yan. Okay? So today, ngayon ho mga kapatid, many believers are confused about the teaching of Scripture. Okay? Maraming nakukonfuse, nalilito patungkol sa katuruan ng banal na kasulatan. So sila po ay
ah, baby pa, no? Unskillful in the word of righteousness. Okay, so hindi pa malago. Kaya as a newborn babes, i-desire natin. Sabi ng Bible, desire the sincere milk of the word. Amen. I-desire natin para lumago po tayo. Amen. So ang mga newborn babes, yung mga bagong Kristiyano, hindi pa sila grounded talaga sa mga mahalagang doktrina sa Word of God. So kinakailangan unti-unti pag-aralan niya yung mga doctrine sa Word of God. At siya po ay para maging matibay, grounded, settled. Amen? Hindi siya matinag sa tamang doktrina. So, it is vitally important, mga kapatid. Talagang napaka-importante that we study the Word of God. Kung gusto natin maging effective na servants ng Panginoon, gusto natin na maging kagamit-gamit talaga sa Panginoon para maluwalhati at ma-please talaga natin ang ating master, talagang mag-study po tayo ng scriptures. Amen. Itong ginagawa natin na morning devotion, daily devotions, ito'y napaka-sweet, mga kapatid. Dapat maging habit natin ang devotion ng Word of God. Ito'y program, mga kapatid. Maging program sa buhay natin. No? Gawin natin itong sweet, matamis na pakikipag-fellowship sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral at Bible reading. Nagbabasa tayo ng Bible. Amen? Na nababasa mo yung buong Bible sa isang taon. Napaka-profitable po niyan, mga kapatid, sa pag-grow natin in grace and in the knowledge of our Lord. Amen. But ito po, mga kapatid, hindi sapat yung tayo ay nagbabasa lamang ng Bible. Kailangan mo pa ring mag-study. Personal, mag-study ka. Magbigay ka ng oras sa pag-aaral ng Bible. Sa isang araw, hindi ka lang dapat nagbasa. Dapat nag-aral ka. Amen? Dapat nag-aral ka, mga kapatid. Wag mo pong isipin na, oh, okay na yun, nagbasa na ako ng Bible. Hindi. Kailangan magbigay ka ng time, ng atensyon sa study. Sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Thyself, ibig sabihin, personal, kapatid. Hindi lamang yun kay Timothy, kundi para sa atin ito, individual na mga mananampalataya. Amen. Yung real study, yung totoong pag-aaral. So, seryosohin na natin, kapatid. We are servant of the Lord. So, hindi tayo ang masusunod. Hindi ang sarili natin ang masunod, kapatid, dito. Ang master natin ang masunod. Ang command niya dapat ang masunod po natin. Hindi yung ating sarili. Pinag-aralan natin kahapon, kapatid. Wala tayong karapatan sa ating mga sarili. Kung ano yung pinapagawa ng ating master, sundin po natin yun. Walang question, walang reklamo. Amen? Without murmurings, without disputings, kapatid. Mag-study ka ng Bible, personal. Hindi dahil pastor ka lang, kaya ka mag-aaral, hindi po ganon. Responsibility natin yan bilang Kristiyano, bilang servant ng ating Panginoon. Kung ikaw po ay may karanasan, nagtrabaho ka sa dito sa secular, meron kang boss. Sino ang nasusunod? Kung meron kang boss, yung boss mo ang nasusunod. Amen? Kung ikaw ay pumapasok, empleyado ka, amen, meron kang boss, meron kang manager, sino ang nasusunod? Sa oras ng pagtrabaho, sino yung masunod? Ikaw? Pupunta ka lamang doon sa opisina na late ka? Kung kailan gusto mo na oras, doon ka lang pupunta? Hindi. Meron pong rules, meron pong policy doon sa inyong opisina
na ganyan, susundin mo yon. Pero tayo ngayon, tayo yung mga servant ng Panginoon. Hindi natin sinusunod ang command ng Panginoon. Nakakahiya tayo. We are not approved kung ganun, kapatid. Hindi po servant mentality ang iyong mindset. Akala mo dahil Kristiyano ka na, okay na, pwede mo nang gawin lahat. Hindi po. May responsibility nung tayo naging Kristiyano. Yes, libre po ang kaligtasan. Libre. Pero yung ikaw ay, bilang ligtas, ikaw ay gusto mong lumago, gusto mong magpagamit sa Panginoon, hindi libre, mga kapatid. May trabaho tayong gagawin. Amen? Gusto nating ma-please ang Panginoon, may trabaho tayong gagawin. Merong command ang salita ng Diyos. A workman that needed not to be ashamed. Work, trabaho po yan. Ang pag-aaral po ay work. Kaya, magtrabaho tayo para sa Panginoon as a servant of Jesus Christ. Amen? So, merong mga rules, standard rules sa pag-aaral ng Word of God. Hindi natin ito pwedeng baliwalain. Ito yung makakatulong para mas lalo nating maintindihan, maunawaan ang Bible. Amen. So ang Bible po ay hindi mahirap intindihin. Okay? Hindi mahirap. Kung susunod lang tayo sa instruction ng Diyos sa pag-aaral ng Bible. How to study the Bible? Rightly dividing the word of truth. Kung susundin lang natin yun, hindi mahirap. Okay? Nahihirapan lang tayo kasi hindi nga natin ina-apply yung instruction na yon na mag-rightly divide. Okay po? So napakaganda po ng Biblia, nandyan na lahat eh. Kompleto na. Nandyan na. How to study the Bible. Oh. Susundin lang natin. Pero bakit yung iba hindi nakakasunod? Okay? Hindi nakakasunod ng rightly dividing. So gusto nating makita ang kalooban ng Diyos, mahanap ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan lamang po ng right division. Doon mo lang mahanap talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo makikita ang kalooban ng Diyos outside from the Word of God, outside from not studying the Bible rightly divided. Pag hindi ka nagra-rightly divide ng Word of God, pag pinaghahalo-halo mo ang scripture, hindi mo dinidivide ng tama, hindi mo mahanap at mahihirapan ka talagang mahanap ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen? So, meron ka bang sistema sa pag-aaral ng Bible? Ginagawa mo ba itong habit? Ginagawa mo ba itong talagang seryosong gawain? You are a servant. I am a servant of God. We should work. We should study to please our Master. Amen? In order for us also to find God's will in our lives. Amen? Meron ngang isang merong isang Kristiyano, kapag nagbabasa siya ng Bible, ganito siya magbasa ng Bible. Okay? Pag umaga, pag magbubukas siya ng Bible, ano po? Okay, ganito yung Bible. Ayan. So, bubuksan niya. Ayan. So, walang walang sistema. Basta lang nagbukas ng Bible. Okay, walang po yan, kung anong books ang bubuksan niya, basta walang sistema. Okay? So,
pagbukas niya, binuksan niya, halimbawa napunta sa Matthew, okay? Pininger niya, pinoint niya ang kanyang finger doon sa Matthew, ayan. Pak! Matthew 27 verse 5. Ang nakasulat doon, si Judas ay pumunta sa labas at ang kanyang ginawa ay nag-suicide. Okay? Hinang niya ang kanyang sarili. Okay? Binitay niya ang kanyang sarili. O, nabasa niya yon. Binasa niya. And then, nagbukas ulit siya ng Bible. Pagbukas siya ng Bible ulit, okay, pag turo niya ulit, napunta sa Book of Judges. Judges chapter 17 verse 7. Ang nakalagay doon sa Judges chapter 17 verse 7, look on me and do likewise. So, pambira, merong ganon, na Kristiyano pag nagbabasa ng Bible, oh. So, ang nabasa niya una, si Judas, binitay niya ang sarili niya, hinang niya sa tree. Okay? Si Judas nagpakamatay. And then, next na pagbuklat niya ng Bible, tinuro niya yung verse, napunta sa Judges 17 verse 7, look on me and do likewise. So, ano yung mangyayari pag ganun ang sistema? O di magpapakamatay din siya, katulad ni Judas. Bakit? May instruction. O, do likewise. So, parang nakakatawa. Pero, mayroong ganong mga Kristiyano. Ganon ang kanilang ginagawa sa Bible. Walang tamang sistema. Tama? Walang rules sa study. Kaya napupunta sa error. O, napupunta sa mali. Hindi seryoso sa pag-aaral ng Bible. Paano tayo lalago? Paano tayo mag-grow sa ating faith? Paano tayo mabibuild up, ma-establish sa ating faith kung ganun ang ating sistema? Kristiyano ka na nga, ligtas ka na nga, pupunta ka na sa langit. Pero hindi ka malago, hindi ka nag-grow in grace and in the knowledge of our Lord. So merong warning kapag hindi tayo nag-grow. May warning po si Peter sa kanyang sulat sa verse 17. Beware. Beware, mga kapatid, sabi dito. Lest ye also being led away with the error of the wicked, fall from your own steadfastness. Good AM, Brother Bong. Sabi niya, good AM po, Pastor. Amen. Salamat, Brother Bong. Then, Sister Cristel Ronquillo Ariola. Sabi niya, good morning po. God bless us all. Amen. Good morning po, Sister Cristel, at sa inyo pong sa inyong at asawa, si Brother Joseph. Shout out sa inyong family. Okay, so sa verse 18, mga kapatid, grow in grace, sabi ni Peter. Okay, para hindi tayo madala sa error. So may warning ho kapag hindi tayo nag-grow in grace and in the knowledge of our Lord. Ito yung magiging cause na tayo ay mapufall from our own steadfastness. So mapupunta tayo sa destruction. Amen. So we are commanded to study the Word of God. Hindi lang tayo kinumand na mag-pray, amen, mag-witness, mamuhay para sa Panginoon, but we are also commanded to study the Word of God. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Basahin po natin, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, study the Bible as the Word of God. Study the Bible as the Word of God. So, ito po yung Word of God. Ang pinag-aaralan natin, hindi Word of man. Hindi lamang ito book
bastang book na pinag-aralan mo. This is God's book, mga kapatid. There is no other book but God's book. This is the word of God, not word of man. Sabi ng 1 Thessalonians 2:13, hindi po ito katulad ng mga libro na pinag-aaralan lamang ng mga tao sa mundong ito. Ito'y libro ng Diyos, kapatid. Word of God ito. Kaya tratuhin natin ito ng tama. Amen? Study to show thyself approved unto God. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, for this cause also thank we God, sabi ni Paul, nagpapasalamat kami sa Diyos without ceasing, walang patid na pasasalamat, because when ye receive the word of God, sabi niya, which ye heard of us, ye receive it not as the word of men. Hindi po ito word of men. Habang nakikinig ka ngayon, hindi ko po ito word, hindi ko ito salita. Itong napapakinggan mo ay salita ng Diyos. Ye receive it not as the word of men. Tanggapin natin ito na hindi ito salita ng pastor, hindi ito salita ng nangangaral. Ito'y salita ng Diyos. Sabi dito, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Kung ikaw po ay nag-believe, naniwala that this is the word of God, itong pinag-aaralan natin, ang Bible, meron po itong gagawing, no? May trabaho itong gagawin sa buhay natin. Effectually worketh. Effectual work. Amen. Epektibong paggawa. May power ho ang salita ng Diyos. It is alive. It is quick and powerful. Buhay at makapangyarihan po ang Word of God. So, sa pag-aaral natin ng Bible, kapatid, ang Bible study, study the Bible as the Word of God. Amen? So, wag natin itong basta-bastahin lamang. Amen? We must know the mind of God. Dito sa Bible na-reveal ang mind ng Diyos. Gusto natin malaman ang isip ng Diyos? Diyan nakalagay sa Bible. Diyan ni-reveal ng Diyos ang kanyang mind. Amen. We must know the mind of God. This is the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Gusto natin malaman ang kaisipan, yung knowledge ng Panginoon. Makilala ang Diyos. So, kailangan nating pag-aralan. Amen? Pag-aralan, kapatid. Studying the Bible as the Word of God. So, meron pong Diyos na nagsasalita. Every time you open the Word of God, every time you read and study the Word of God, ang Diyos mismo ang nakikipag-usap. Ang kanyang boses ang nagsasalita. Amen. Nagsasalita ang Diyos. Nandyan ang presensya ng Diyos. Isipin natin, kapag kaharap mo ang Bible, presensya ng Diyos yan, kapatid. And He is going to speak to you. Amen. Every time na nag-spend ka ng Bible study, nag-spend ka ng oras kasama ang Panginoon. Amen. Kasama mo ang Panginoon na pinipellowship mo siya. Every time na nagba-Bible study ka, nakikipag-usap sa iyo ang Panginoon. So enjoy that sweet fellowship. Enjoy. Spend in Bible study. Spend talking with God in prayer. Spend walking with God. Okay? God is speaking to you when you open the Bible and study it. Amen.
dapat mong ma-realize, you come to the very presence of God. Yan mismo ang presensya ng Diyos. Yes, nasa atin ang Holy Spirit. We have God's presence. Pero sa Bible, nandyan din ang presensya ng Diyos. Siya mismo ang nagsasalita. So the author of the book is none, other but the Holy Spirit. Amen? God is the author of the book. And He is willing to interpret it for you. Okay? Gusto ng Panginoon i-interpret niya yan para sa iyo. Amen. So, kaya nga, sabi ni David, ang psalmist, ang prayer niya, open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Yan ang prayer ni David, the psalmist. Open thou mine eyes, buksan mo ang aking mga mata, that I may behold wondrous things, upang makita ko yung mga wondrous na mga bagay, mga makapangyarihang bagay, nakamanghang bagay, out of thy law, mula sa iyong mga batas, sabi ni David, mula sa inyong mga salita. So makikita natin yung mga wonders, mga beauties sa Word of God. Yan dapat tayo, ang ating prayer. Lord, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko yung mga magagandang bagay dyan sa inyong salita. Amen? Kapag nagbabasa tayo ng Bible, no? Ganyan po ang mangyayari. Mag-grow tayo in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Okay? So, ito po ang gawin natin, no? Maging habit po natin yan. Morning and evening. Amen? Morning and day and night. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Buksan natin ang ating Bible, mag-aral tayo. Tandaan natin, huwag tayo magdadagdag sa salita ng Diyos. Okay? Huwag mong pag-aralan ng Bible at gagamitin mo yung mga Bible corrector. May mga Bible corrector, mga kapatid. Mag-ingat tayo. Ang ginagawa nila, dinadagdagan nila ang Word of God at binabawasan nila. Never add or take away from the text of the King James Bible. Kaya mahalaga, King James Bible lamang ang atin pong pinapaniwalaan na yan ang perfect Word of God. Amen? Study the pure, the perfect Word of God sa panahong ito, ang King James Bible. Amen? There are many new Bible versions, multitude of new Bible versions printed, na print through the years. Pero walang pwedeng mag-match sa King James Bible. Ang tinuturo ng King James Bible is sound doctrine. Yan ang atin pong dapat matandaan. Huwag tayong magko-correct ng Word of God. So I hope sa bukas ay magsama-sama ulit tayo, mga kapatid. So salamat sa inyo pong pag-join sa ating pong morning devotion. So mag-grow tayo in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So makinig muna tayo ng music. At bago tayo, Jesus came from heaven above to show to us His love. He had to die on Calvary and was buried in a tomb for me. He didn't stay. I'm so glad He didn't wait another day. The stone rolled away and He flew away. That old tomb couldn't hold another day. He said, where is He? Well, He's not here.
didn't stay, he didn't stay. I'm so glad he didn't wait another day. The stone rolled away and he flew away. That old tomb couldn't hold him another day. We won't stay, oh we won't stay. If you're saved you will surely fly away. The trump will sound, we'll leave the ground. If you're saved you won't stay another day. It's a well of pure water when I'm thirsty and dry, and bread when I'm hungry and worn. When the battle is raging, it's my faithful sword, a shelter from life's troubled storms. It's a light to my pathway and a lamp to my feet. When the world gets so dark you can't see, I've not made a change in one word that it said, but it sure made a change in me. This blessed old book that I hold in my hand, it's true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now keeps me from sin. When I think what it costs just to hold it in my hand, it reminds me that I owe a great debt to all of the martyrs who've gone to the stake, hollow with their dying breath. Now its critics are many and its believers are few, but one thing I've found to be true: if you find when you read it that there's something wrong, there's something wrong with you. This blessed old book that I hold in my hand, it's true from beginning to end. It's a solid foundation where I firmly stand. Sin kept me from it, now keeps me from sin. Yes, sin kept me from it, now keeps me from sin. Bana, wala na. Hindi, ang schedule natin na nagpakita na namin. Dear Lord, I'll be your witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, to be. My eyes of faith shall see thee up on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me thy servant be. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's no work that I can do. Even though it's humble, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000
just use me. Oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. And even though I stumble, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Though the cost be great, I'll work for you.